programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Gusto mo magtanong, ano ba nangyari? May nakitang tao sa baba. Hindi ko maalam kung buhay pa siya. No? Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Inakala nga dito ni Zoe na hindi siya isusumbong dito ni Don Pepe at pati na rin itong si Moira. At nagtagumpay na sana itong si Don Pepe na tumakas dito kina Balahadja at Moira. Subalit sa isang pagkakamali ni Don Pepe na nakakuha pala siya ng cellphone dito kay Dax at tumawag dito kay Giselle. At sakto naman na pagkausap dito ni Zoe at dito ni Moira ay narinig mismo ni Zoe na sinasabi ni Don Pepe na ang nagpakidnap sa kanya ay di umano sina Zoe at ito ngang si Moira. At hindi naman masyadong maintindihan dito ni Giselle ang tawag sa kanya ng telepono dahil wala nga signal sa lugar na yon. At hindi malaman ni Giselle kung sino nga ang tumatawag sa kanya. At dito naman na nanggagalaiti sa galit itong si Zoe habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Don Pepe dito nga sa telepono. At hanggang sa lumabas ng kotse itong si Don Pepe dahil gusto niya makatakas dito kay Zoe at hinabol ni Zoe at pilit na kinukuha itong cellphone na hawak nga ngayon ni Don Pepe. At sa hindi inasahan ay hindi sinasadya ni Zoe na maitulak ni Zoe itong si Don Pepe dito naman sa tulay kaya nahulog ito padaos-os sa baba. Kaya agad na nakonsensya itong si Zoe at hindi niya malaman kung buhay pa ba o patay na itong kanyang Lolo Pepe. Kaya hindi niya makaya ang sitwasyon na ito. Kaya agad na tumawag siya dito kay Carlos at ipinaalam na umiiyak itong si Zoe at nagtanong ito si Carlos na kung ano ang nangyari dito kay Zoe. At ang sagot nga dito ni Zoe na hindi daw niya ito sinasadya na maitulak niya sa bangin itong kanyang Lolo Pepe. Dahil ililigtas niya sana ito at patatakasin, subalit dahil sa ginawa ng pagsuplong ni Don Pepe dito kina Moira at Zoe ay dito naman na nanggalaiti sa galit itong si Zoe. Samantala, nagtataka na nga ngayon itong si Lynette dito sa ikinikilos ni Carlos Benitez. Lalo na nung tamawag itong si Zoe at tinatawag pang daddy itong si Carlos. Kaya naikwento naman ngayon ni Lynette dito kay Aling Susan. At pati na rin itong si Aling Susan nagulat din sa sinabi dito ni Lynette na bakit naman tatawagin ni Zoe na ama itong si Don Carlos na may ama naman daw siya na itong at walang iba kundi itong si RJ. Samantala, nakatakas naman itong si Balahadja habang pinupunteriya ng mga kapulisan at hinuhuli dahil lang laban nga itong si Balahadja at may baril din siyang hawak. Kaya agad na nagkaputukan ang mga ito. Kaya dito naman ang kumuha ng pagkakataon itong si Balahadja na takasan ang mga pulis na ito. At pati na rin itong si Moira. Nasa likod nga ito dumaan at hindi nga napansin ng mga kapulisan. At dito nga na sinaliksik ng mga kapulisan ang lugar kung saan baka nandun nakita nila itong si Don Pepe. Subalit tungkod na lamang ang kanilang nakita roon at dinala dito nga sa Apex Hospital. At inaabot dito kay Giselle at RJ. At dito na nga na umiyak ng husto itong si Giselle na makita niya ang tungkod ng kanyang pa. At nagulat naman itong si Annalyn na kung bakit maraming tao sa paligid dito sa may tulay. At dito niya nilapitan at nagtanong kung ano daw ang mayroon. At dito naman na sinabi ng matanda na may nakita daw silang nahulog dito sa bangin. At hindi niya sure kung buhay o patay na ba daw ang matandang ito. At na pagtanto ni Annalyn nang lumapit ito kung sino ay dito naman yan na tinatawag na lolo itong nakasakay na nga sa rescue area. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at abangan ngayong Lunes mga kapuso kung talagang maliligtas pa nga ba ito si Don Pepe o hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!